Magandang araw mga kadudong, mga kainday. So nandito ako ngayon, magbablog ako. Kasi yung iba nagsasabi, lalo ng unang dating ko dito, na wag bumili ng bahay kaysa magrenta. So i-explain ko sa inyo kung anong kakaibahan ng pagrerenta at saka pagkakaroon ng bahay dito sa Canada, lalo na't may anak at may pamilya ka. So abangan nyo ang aking video. See you guys, mga kadudong, mga kainday. So ito yung bahay ko, single house siya, by level. Ito yung bali yung harapan, nakita nyo naman. Simula doon, simula pala dito sa may fence na kulay light. Dito akin yan lahat, diretso doon. Tapos ito, tapos itong isa sa harap to, mga kainday, kadudong. So medyo malaki-laki din siya. Hindi ko pa ayusin ko to eh. Aray ko. Ayusin ko yan. Yan, simula na naman dyan hanggang doon. So medyo malaki talaga yung harapan. Nakikita nyo pati yung harapan. Kasi tulad ng Edmonton guys na city, yung dito nila pinagawa na ng bahay. So ito, bali sa may permit, wala pang pag dumating yung panahon na itong lupang to magagamit. So bali single house yan. Yan sa baba, luma pa yan na salamin, papalitan kayo yan, bago yan. Kaka-install lang namin. Papalitan ko rin ng pinto yan, pati yung window next year guys. Ito yung harapan niya, school. So malapit lang talaga yung anak ko, maglalakad lang. Diyan lang siya sa traffic dyan, or tatawid dito. Kasi usually naman yung mga parents magpa-park lang sa harap ng bahay ko, dadaan dyan, doon ang entrance. Dito naman sa harap ko, maganda dito kasi marami ka mapaparking. Tulad dito, isang sasakyan, dalawa. Ito sasakyan ng kapatid ko, tatlo. Bali kung pagsasamahin mo to, mga apat sa street na to. Kasi yung mga bagong bahay may parking din sila, kaso yung mga kapitbahay o kusino, first come first serve kasi dito eh. Sa akin kasi walang bahay yung tapat school, kaya kami lang talaga yung paparke. Ako sa likod ko maggarahe sa parking, si Mrs. sa garahe, ako dahil ako sa likod ng pad. Yung kapatid ko pag walang snow, pag summertime dito siya kasi gusto niya dito, mas mabilis siya lumabas eh. So yan, pati ito akin pa rin to guys, yung harapan. Yan yung bahay ko, single house. Kaysa bibili ka ng kaysa magre-renta ka ng apartment townhouse, parehas lang yung babayaran nyo. Ngayon nagtatanong ako sa mga kasama ko kung magkano yung binabayaran nilang apartment. 2 bedroom lang yung guys ha. Yung dito, 4 na bedroom 2 full bathroom. Tapos may garahe pa guys. Yung garahe, dalawang malaking truck pasok. Yung apartment walang garahe. So yung papakita ko sa inyo mamaya kung saan ako nakatira, dating townhouse. Makikita nyo siya. So ngayon, hi Hans! Yung kapitbahay ko, si Hans. So yan, pasok tayo dito sa sa looban, sa likod. Basta yung makikita nyo sa labas. Pagdating ng panahon guys na approve na sa city na pwede nyo ito patayan, to turn down, sisirain itong bahay, turn down, bago lahat, kahit simula doon siguro hanggang diretso. So kahit dalawang bahay ba tinatawag nilang duplex, pwede mong ipapagawa. Katulad ko, may anak kong dalawa. So pagdating ng panahon, pagtanda ko, mga ilang taon na makalipas, pwede nilang gawing dalawang duplex na pahaba, na malaki. Ito guys, papasok. So makalat pa eh, kasi summer dami kong ginagawa eh. Naguhugas ako ng bato. Yan, nilalagyan ko muna ng tarpaulin kasi para dito. Kasi yan, mahirapan ako eh. Wala akong trimmer. Pag namuwir ako hanggang dito lang. So merong tumutubo, nakikita nyo mata. Gagawin kong ganyan para medyo gumanda-ganda naman siya. Para pag nagmuwir ako, makakakat lahat. So ito yung labasan ko.
sa gilid. Nakikita nyo, medyo may privacy talaga, may fence. Yan yung deck ko, medyo luma na rin. Papalitin ko rin yan, yung bahay ko. Yan, bago din yung dalawang ano na yan, bintana, tsaka yung gilid ng kabila, bago din nilagyan namin, install namin nung Sabado. So ito nakikita nyo, lawn, medyo maluwang talaga. So ganito talaga yung ano, mga sinaunang bahay na lumang bahay na 1980s, 1970s. Yan, maluwang yung likuran ng backyard. So sa gilid pa, yan, maglalagay ka dyan ng mga gamit kung ano yung lalagay mo sa ilalim. Sa gilid ka, nandun yung lagay yung snow blower. Malaki din yun, maluwang din yun. So ito yung shed. Ito yung garahe ko. Yung garahe ko, papalitan ko yan sa Sabado. Bagong pinto. Libre guys, yung pinto ipapalit ko yan, libre. Libre. Yan, papakita ko sa inyo paano mag-install. So ito. Yan, may pababa ko, nandito yung truck ko. So bali dito, kung malilit yung sakyan nyo guys, nakakadudong kainday, 3 kotse kasya dito sa pad na to. Yung garahe ko, bubuksan natin, papakita ko. Yan, 2 truck, malaking truck pasok. Kung may sakyan kayo maliit, SUV, kotse, mas maigi. May mga motor pa dito. Yan, ayun yung window ko sinasabi ko, ipapalit ko dun sa may bintana ko sa garahe. Libre lang yan. Sa sunod na video, papakita ko sa inyo at sasabihin ko sa inyo kung paano mag-install at sabihin ko sa inyo kung paano ko nakuha ang libre yan. Yan, yung garahe, di ba? So pag nag-snow, hindi ka mahihirapan tanggal ng mga snow sakyan mo. Kasi nakapasok dito may heater pa. Yan. Ang binabayaran mong apartment na renting or townhouse, halos kaparehas lang. $83 lang yung yung lamang ng binabayaran kong bahay. So sa'yo pa. Ang apartment kasi ganito. Nagbabayad ka ng buwan-buwan. Tapos the end of the 5 years or 10 years mo pagrerenta, wala na pupunta sa'yo. Which is itong bahay, within 5 years, pwede mo siyang ibenta. Kikita ka pa. Kasi yung bahay dito, yung presyo, hindi bumaba, pataas ng pataas. Tapos minus mo pa yung, less mo pa yung binabayaran mo within 5 years. So magkano na lang yung, yung kulang ng bahay mo. So kikita ka. Ngayon, may pan-down ka na sa bagong bahay kung gusto ka kumuha ng bagong bahay. Di ba? Kasi ang townhouse saka apartment, pagkaalis mo usually, lalo na yung mga may-ari, pagbabayaran ka pa ng damage deposit kahit walang kunting gasgas lang, kunting dumi, alinis ng carpet. So magbabayad ka pa ng damage. Kaya may tinatawag silang damage deposit saka advance pag nagrerenta ka ng apartment at saka townhouse. So ito guys, mga kadudong, mga kainday, nakikita nyo naman, kukumpara ko. So bibidyoin ko mamaya yung townhouse na nirentahan ko at saka itong bahay na to. Ang monthly ko dito sa mortgage 1,283. Yung renta ngayon ng townhouse tsaka apartment 1,2. So lamang lang ako ng 83. Which is kung sumatutahin, may garahe ka. Doon wala. Dito may fence ka, pwede kang magpag ng mga anak mo, laro, o may ka ng birthday o Tsaka sa'yo to. Which is yung apartment sa townhouse, after mo magrenta ng 5 years nga, katulad gaya ng sinasabi ko, wala mapupunta sa'yo. Para ka nagbabayad ng wala, mapupunta lang sa basura. Ito, binabayar mo yung 5 years, konti na lang yung, kasi ang bahay dito 25 years ang bayad pahiramin ka ng bangko within 25 yung babayaran. So every 5 years may tatawag silang renewal, depende yun guys. Yung kinuha ko 5 years, every 5 years. So kung babayaran ko 5 years, every 5 years,
Kasi itong kuha kong bahay to guys, 200 lang to. 200 plus, 290 plus. Ngayon, may magda-down ka lang ng 5%, nagdaw-down ko dito ng $15,000. Yun, magma-monthly ako ng ano, ang 1,283. Yung time na kumuha ako, medyo mabigat nga yung ano, yung interest rate kasi medyo hirap kaya mataas. Kung hindi mataas ang interest rate tulad ngayon, mababa interest rate dahil sa COVID, binabaan sa ano, sa mga bangko. Siguro nasa mga 1,2 lang yung monthly ko ito. So halos katumbas lang guys, baka hindi nga lang 1,2, baka 1,150 lang, halos katumbas lang nirerentahan mo. Pero yung mga kadudong mga kainday. So ganito. So ang dami nagsasabi sa akin, bakit daw ako bibili ng bahay? Gastos lang daw, daming responsibility. Responsibility na magbabayad ng ano, bangko. Bakit yung renting mo, pagre-renta ba, hindi ba responsibility? Buwan-buwan ka rin na magbabayad dun So parehos lang. Ito, sa'yo pa. So pag natapos mo na itong bayaran, wala ka nang bayaran sa yung bahay. Ay yung magre-renta ka ng apart at townhouse, for life, hanggang mamatay ka. Tulad kong may anak, may pamilya na dito, kailangan mo kumuha ng bahay. Kasi pag natapos mo na to, wala ka nang babayaran, diba? Which is kung magre-renta ka, magbabayad ka ng until buhay ka pa, hanggang sa mga anak mo. Ito, ibibigay mo sa mga anak mo. Usually mga bahay dito sinisira pag matanda na sa city, sa Edmonton. 1950, 1960 na house sinisira, tinurn down, ginawang bago kasi ang lupa mahal. Malalaki yung loan tulad nito. Ginawang duplex na pahaba, binebenta ng mahal, 500, 600 ang isa. Duplex pa yun Pero bago kasi lupa lang talaga dito guys. Pag tayo ng bahay dito, madali lang. Kaya ito. So, pinakita ko lang sa inyo kung ano. Sige guys, papakita ko sa iyo ay magbibideo ako ng ibang video kung bakit luma ang binili ko kaysa brand new. Sa next naman na video yun, mga kadudong, mga kainday. Mga kadudong, mga kainday, ito yung sinasabi ko sa inyong townhouse. Ito lang yung parking yan. Isang townhouse, isang parking lang. So yan mga kainday, kadudong, dyan ako dati nakatira niyan, dyan mismo. Ngayon wala siyang parking na garahe, wala siyang garahe, parking lang. Nakikita nyo yung may pintura. 2 bedroom siya, up and down. Yung sala sa ilalim, tsaka kusina, tsaka isang banyo sa taas, 2 kwarto, isang banyo. Yung likod niya guys, mga kadudong kainday, ganyan lang, nakikita nyo. So wala talagang parang privacy. Kaya ito yung kaibahan ng bahay at saka apartment. So yan, ganyan. Nakikita nyo, hihinto ako. Ganyan lang. Yan. Ganyan. Ganyan lang siya. Pag nag-snow, so yung sasakyan nyo, daming snow. Ngayon, tatanggal kayo ng snow. So yung bali sasakyan nyo, nakaparking yung iba dyan. Yan. Hindi siya masyadong secure. So walang garahe. Pag nag-hell, yung malaking ice na buo, masisira, mag-dent yung sasakyan nyo. Tsaka pag snow dito kasi guys, ang hirap pag pumasok sa trabaho. Pag naglabas mo, yung sasakyan mo puro pa ng snow, tatanggalin mo yan. So yan guys, mga kadudong, mga kainday, napakita ko na sa inyo yung dati kong tinitirahan na townhouse. Guys, kung may mga comment kayo, type nyo lang sa baba. And please subscribe and thumbs up for my video channels. Abangan nyo ang aking journey mga kadudong, mga kainday dito sa Canada. Buhay Canada.